Posibleng makasama sa talakayan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang usapin ng power rate hike ng Meralco ngayong buwan. Nais ding pag-aralan ng komisyon kung may paraan para mapababa ito. At para sa karagdagang impormasyon, makakausap natin ngayon sa telepono si ERC Executive Director Francis Juan. Magandang hapon, Director. Si JC Tejano po ito. Magandang hapon at sa lahat ng nanonood. Yes, Director. Sa kasalukuyan ho ba ay dumaan ho ang, sa inyong komisyon ang pagtaas ng singil ng Meralco ngayong Disyembre? Ito ay hindi kasi dumadaan sa komisyon. Kung ang isang utility ay magpapatupad ng adjustment sa kanyang generation, ito ay naisasagawa niya ng hindi dumadaan sa komisyon. Kinakailangan lang niya sundin yung mga regulasyon tungkol sa pagkakalkula ng kanyang adjustment. Alright, Director, magkano po ba yung dagdag na singil ng Meralco? Wala pang final na figure na binibigay ang Meralco. Ito ay sinasabi niya na nasa range ng 2 piso hanggang 3 piso o higit pa. Subalit yung kanyang final na i-impose, wala pa. Okay, so sa kasalukuyan, Director, ano ho yung mga hakbang ng ERC sa posibleng pagtaas nga ho nito ng singil sa kuryente? Mayroong nangyari in the past na nagkaroon din ng malaking pagtaas ang singil ng Meralco sa kanyang generation at pinayagan naman ng komisyon na utay-utayin yung pagbabayad ng yung karagdagang pagtaas nang sa ganun ay hindi naman isahan lang bagsak ang pag-recover ng karagdagang generation cost ng Meralco. Right. And Director, alam ko sa inyong opisina or komisyon ay meron hong proseso para sa mga petitions kung sakaling gusto hong siguro i-oppose ito hong rate hike. Ano bang ganito na proseso? Meron na kami natanggap nga, in fact, na sulat mula sa NASICOR na humihikayat sa komisyon na hindi payagan ang pagtataas na ito. Subalit ito ay isusumiti pa sa komisyon at pag-aaralan ng komisyon kung ano ang magiging aksyon niya dito sa bagay na ito. Director, ano ho yung nilalaman ng petition at ano ho yung mga grounds? Bakit ho ino-oppose itong rate hike? Ang sinasabi doon sa sulat ng NASICOR na kinakailangan na dumaan sa pagdinig yung pagtataas ng Meralco ng kanyang generation charge upang matingnan kung ang pagtataas ay just and reasonable. Balik kaya nga nang nasabi ko, mayroong pinaiiral ang komisyon na mekanismo na kung saan ang mga distribution utilities kasama na ang Meralco, sila ay nakapagpapatupad ng adjustment sa kanilang singil, maaaring ito'y pataas o pababa, upang sumabay doon sa paggalaw naman ng kanilang actual na generation cost at iba pang cost na tinatawag nating pass-through. Alright. Attorney Juan, magandang hapon po, sir. Si Kirby po ito. Apo. Yes, good afternoon, Apo. Kirby. Sir, may isa lamang po akong concern. Medyo mabigat po yung sitwasyon sa kabila po yung pagtaas po ng mga presyo. Lalong-lalo na po ng pinangunahan po ito ng LPG at sinundan nga po ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at susundan po muli ng Meralco. Sir, meron ba tayong naiisip na paraan na baka pwede po nating hatiin yung magiging dagdag po sa singil sa kuryente or meron po ba tayong ganong pwedeng maging pakiusap sa Meralco na magkaroon po ng halfway po na pag-uusap na pwedeng 1 peso muna tapos the next month or the next year ay doon na lang po ilagay ulit yung another 1 peso or succeeding po, sir? Yan ay isa sa mga opsyon na tinitingnan na ang Meralco ay utay-utay niya ang pag-recover ng kanyang additional na generation cost. Balit, ito titingnan pa rin natin kung ano ang posisyon ng Meralco, kung ito ay makakayanan niya. Dahil nga gaya ng sabi ko, kung ano man ang nakukolekta niya sa pamamagitan ng kanyang generation charge, ito ay pinambabayad lang din niya doon sa kanyang mga supplier. Kaya kung mababawasan yung kanyang makukolekta mula sa kanyang mga customers at hindi niya mababayaran in full yung kanyang mga pinagkunan ng kuryente sa pamamagitan nito, ay kinakailangan meron siyang abilidad na punuan itong pagkukulang na ito. Apo, attorney, isa pa pong mahalagang katanungan, sir. Ang gusto pong malaman po ng ating mga kababayan, itong pagtaas ng electricity po sa Meralco. Sir, ano po ang magiging dahilan naman para muling bumalik ito sa normal at bumaba po ulit? Pag matapos na yung Malampaya shutdown at tumakbo na ulit yung mga planta
sa pamamagitan ng natural gas at hindi na umasa doon sa mas mahal na panggatong, asahan naman natin na talagang babalik sa normal ang generation of cost ng Meralco at magre-reflect din ito sa kanyang generation charge na bababa din. Alright, Director, siguro huling mensahe na lang ho, advisory para sa publiko, ukol nga ho dito sa posibilidad ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Ito nga ay napakalaking posibilidad, ang amount na lang ang hindi pa lang natiyak ngayon. At nais din natin ipaalam na ang Malampaya shutdown ay aabot pa hanggang December itong buwan na ito. At yung ating kinukonsumo ngayon ay maaring ang presyuhan dito ay may kataasan din. Kaya kung mababawasan natin ang ating konsumo, ito ay makakatulong ng tayo makatipid sa ating bayarin naman. Okay, maraming salamat ho, ERC Executive Director, Attorney Francis Juan.